Good day mga ka-stroke, magandang araw. For today's video ay papakita ko sa inyo ang isa sa nagpalakas sa aking mga daliri. Ayan, so ito po ay malaki may tutulong para magamit nyo po itong daliri natin sa mga kapakipakinabang na bagay, kagaya ng mga pagpihit ng mga tornilyo, pagpihit ng seradura, pagtututbrush at pagdampot-dampot na rin ay magagamit na natin siya. So ito pong exercise nito ay kailangan lamang po natin gawin araw-araw. So yan po ang aking ma-share sa inyo. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo rin kalimutang hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke base sa aking experience. So intro muna po tayo na konti nung ako ay na-stroke pa. Okay? Before na. Ang dami. May kung bago pa lang sa kanya, subscribe. Okay, so umpisahan na po natin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay meron din po lamang akong konting paliwanag po. Ayan. Hindi po lahat ng daliri ay sabay-sabay nakaka-recover. Hindi sabay-sabay nakakabalik. Kagaya na sa akin, ako po ay naka-recover na, stroke survivor na po ako, pero naroon pa rin yung residue na na-stroke ka. Ang sa akin po, kagaya ng hintuturo, ayan, at saka ng hinlalaki, ay naiwanan po siya. Hindi po siya katulad ng kaliwa, ayan, na malakas. Sa video po, siya po ay mukhang kanan, pero siya po ay kaliwa kasi nakarear ang camera. Ayan, ayun po ang aking malakas. So, tinan mo, synchronize siya. Oh. Talagang sabay na sabay. Pero itong akin po ay lagi na iwanan ang ayan. Pero bagaman siya na iwanan, ay siya po naman ay nagagamit ko na may dampot. Kaya nga lang siya ay slow motion pa. At saka bago natin gawin ang exercise na ito, kailangan din natin mag-inhale, exhale. Ayan, ganyan, para tayo nakarelax. At syempre, samahan din natin ng patience. Ayan, kailangan hindi tayo bugnutin. Hindi tayo mainit ang ulo. Kailangan relax na relax bago natin gawin ang exercise. Kasi hindi lahat ng exercise ay magagawa ng daliri. Kagaya sinabi ko kanina, hindi lahat sabay-sabay, may naiwanan. Kagaya sa akin, hituturo nga. Ayan, at saka hinlalaki. So, ayan. Yun po ang aking sasabihin muna. So, umpisa na po natin. Ayan. So, ang una po, ay ito po. Yung itinataktak, ganyan po. Ayan. So, bilangan natin ng 10 repetition. Pag ganito po yan, ayan, nakasaradong ganyan. Tapos, gaganyan po. Tinataktak siya. Ganyan po. Ayan. So, parang ganito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Ayan po. Ayan. Tak-tak po ang tawag yan. Ayan. Ayan. Ulit-ulit po natin gawin yan. Ayan. Hanggang sa pabilis. So, kahit wala siyang bilang, basta lagi niyong ginagawa. Araw-araw. At yan po ay makakatulong sa ating mga daliri. Ang sunod po, ang pangalawa, ay ito po. Ayan. Nakaganyan po. Tapos bubuka. Ayan. Yan. Bilangan din natin ang hanggang 10 repetition. Kung kaya pa na mas marami, mas maganda. Ayan, ganyan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan. Makakatulong po yan para lagi siyang naibubuka rin ganyan. Marami pong bagay yan. Ayan po mga tamang procedure ng exercise para magamit mo ang iyong daliri. Number 3, pangatlo, ay gagawa po tayo ng, ayan, tuka ng baby. Parang ganito po. Ayan. Ganyan. Ayan. Bilangan din po natin ng hanggang 10 repetition. Kung kaya naman sigit pa ulit, mas maganda. Ganito po.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan. Number 4. Sunod natin gagawin ay hook. Ayan, kaganyan po. Tapos buka. Ayan, ganyan po lang mga sara. Hindi po siya ganyan. Ayan. So, ganito po. Ayan. Bilangan po natin hanggang 10. Repetition din. O 5. Ayan. Dahil sa hirap ang aking tuturo, ayan. Hindi po siya nakakasabay. At gaya nga ng sinabi ko kanina, kailangan din ng patient. Ayan. Kailangan pagpasensya natin ang ating daliri kung hindi pa masyado nagagawa. Ayan. Ang aking tuturo na iwanan eh. Bilangan natin. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan. Ayan. Kasi po, kagaya na sinabi ko nga kanina, hindi lahat ng daliri ay sabay-sabay nakaka-recover. Ayan. Merong isa-iba, may iwanan ng gitna. Yung iba naman, kalingkingan at saka dito sa palasisingan. Lagi siyang dalawa. Ang akin po ay hintuturo at hinlalaki. Ayan, oh. Naiwanan siya eh. Pero okay na ang galaw niya, kaya nga lang, slow motion siya eh. Mabagal. At syempre, ang sunod ay yung itatouch natin ng tab ng lahat ng daliri parang ganito. Ayan. Ayan. May bilang din po yan. Parang ganito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Kung kaya ng 10, ayan, mas maganda. Para at least lahat ng daliri ay na-exercise. At ang pinaka-last ay itong ganito. Ayan. Didiretso yung ganyan. Ayan. Tapos pwede natin bilangan ng hanggang 20 or 10 seconds. Parang ganito po. Ayan, pagdidikitin lahat ng mga daliri yung dulo, tapos ididiretso yung ganyan. Pagka-diretso yung ganyan, saka natin bibilangan. Okay? Ganito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Kung magagawa nyo ng 20, mas maganda. Ayan. Pagkaganyan. Ayan. At malaki po ang may tutulong ng mga exercise na yan kung gagawin nyo araw-araw. So, yun po mga pinakita kong exercise sa mga daliri. Ay malaki po ang may tutulong niyan para magamit natin ang mga daliri. Ayan. Basta maraming gamit din ang mga daliri kaya dapat ay pinapractice natin siya ng pinapractice at naigagalaw na naigagalaw. So, yan po ang mga tamang procedure ng exercise para dyan. Para manumbalik ang kanyang galaw. Ayan. Ginaganyan din po yan. Ayan. Ayan. So, malaki may tutulong yan. At yan din po ay base sa aking experience. At yan po ay kailangan gawin natin, malimit natin gawin. Kung maaari, araw-araw o sa loob ng isang araw, gawin niyo sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Para siya ay nasasanay. Kapag lagi natin ginagalaw, lahat ng ating affected parte ng ating katawan, ay unti-unti niya kasing ikukuman sa pamamagitan ng muscle control. Ayan. Gawin natin yan araw-araw. At malaki may tutulong. At makikita nyo, kayo na rin makakaramdam ng kanyang magandang epekto. Yung po mga exercise na pinakita ko ay mas maganda kung talagang gagawin nyo. Pero kagaya na sinabi ko, hindi siya lahat-lahat ay sabay-sabay. Nagre-recover. Lagi siyang may naiiwanan na isa o dalawang daliri. Yan, hindi siya sabay-sabay nagre-recover. At kailangan din ng matyaga ang iyong paghihintay at talagang ikaw ay dapat nagtsatsaga mag-exercise talaga. Kasama yan sa paglaban. Para makabawi ka kahit sa 85% ay makuha mo yung dating galaw. O kailangan gumagalaw ka ng gumagalaw. Kailangan may gawin ka. O kahit sa yung daliri, kailangan igalaw mo siya ng igalaw.
At yan ay manunumbalik din yan at magagamit mo nga sa kapakipakinabang na bagay. Kagaya ng mga pagdampot nga, kagaya ng mga sinabi ko sa yung mga gawain, ay magagamit mo siya. Pag pihit-pihit ng seradora, magagamit mo siya. Bagamat merong isang lagi mag-i-slow mo, kasi ganun po talaga na-stroke eh. Okay naman siya. Okay naman ang galaw niya. Kaya nga lang, kasi nga, palibasa ng hina na siya, kaya mabagal na siya. Naging slow motion siya. Ayun. So, pero nagagamit naman. Oo. At nakakabalik din naman siya kahit na hindi siya 100%. So, kumusta naman ang inyong mga BP? Ayan. Kumustahin din natin. Kailangan na lagi natin na monitor yan. So, dahil sa nag-maintenance tayo, nakikita natin ang ating BP ay lagi nasa normal level naman. Pero hindi porket normal ang iyong BP ay hindi ka na high blood. Tandaan mo, na-stroke ka na. Na-stroke na tayo, madali na tayo ulit mga high blood. Lalo na kung itinigil mo ang iyong maintenance kagaya ng losartan, ay yan, ay pag bumalik ang taas ng dugo niyan, ay maaaring mas mataas pa sa dating nangyari. Ayan. So kung ikaw man ay normal ang iyong BP, level lang ang iyong BP ay normal, lagi nasa 100/20, napakaganda noon. 'Di ba? Pero ang cholesterol mo naman ay tumataas. Yan din, kailangan din na monitor din yan kasi pag humalo yan sa dugo ang cholesterol, yan po ay lalapot ang ating dugo at magiging cause ng pagkakaroon ng blood clot uli. Kung hindi man sa puso, ay sa utak na magiging sanhi ng stroke. Oh At my magiging sanhi rin God. ng atake pag nagbara naman dito sa puso. Yung cholesterol po ay dapat binabantayan din natin. Kaya nararapat na bantayan din natin ang ating cholesterol, ang ating sugar, at saka ang BP. Ayan. Pero yan naman po ang BP, hindi naman talaga magtatataas yan. Pero hindi porket nasa normal level nga, kagaya sinabi ko kanina, hindi ka dapat makampante. Kasi meron ka pang cholesterol, meron ka pang sugar na dapat bantayan din. Ayan. So, dapat ingatan natin yan para tayo hindi na ma-stroke muli. Ayan. So, ayan nga, dahil sa dami nga ng iniinom natin na gamot, ibinibigay ng doktor para riyan, ayan ay kaya isa rin niya sa nagiging sanhi ng pabago-bago ng mood ng mga na-stroke. At isa pa nga yung na maraming namatay na cell na hindi alam ng iba kasama natin sa bahay kung bakit din tayo ay laging mainitin ng ulo at pabago-bago ng mood. Ayan. So, yun naman po, ayun po naman po yung napapaglabanan din. Yun po ay may therapy rin po para dyan sa init ng ulo. Yan po dapat number 1 nating labanan. Ang init ng ulo. Talaga. Tapos kagaya niyan, nasa bahay ka na nga, na-stroke ka na, tapos pag-iinitan mo pa ng ulo, yung mga kasama natin sa bahay. Ayan. So, dapat nilalabanan din natin kasi nakakatakot naman pagka tayo iniwanan. Di tayo mag-isa. Sino mag-aalaga sa atin? Diba? Kasi yan, ganun din ako noong una. Muntik na nga akong iniwanan ng asawa ko dahil na-stroke na nga ako, nag-iinarte pa ako. May init ang ulo ko kasi hindi ko rin naman makontrol, hindi ko may paliwanag kasi nga dahil yun po ay bahagi din ng na-stroke. Ayan. Yun po ay parte na na-stroke talaga magbabago ang iyong mood, magiging mainitin ang ulo. Ayan. At yun po ay dahil sa mga namatay na cell sa ating utak at sa mga iniinom din natin na gamot ay maaaring doon din natin nakuha. Ayan. So, kontrolin din natin ang init ng ulo. Yun din, isa rin natin yung paglabanan. Ayan. Kaya ng ginagawa natin kanina. Pag-exercise, meron kasing hindi nakakasunod niya. Kagaya niyan. Ayan. Di ba? Kasarap kagatin, ano? Kasi nga, ayos sumunod. Pero, bagamat mabagal nga siya, normal naman ang galaw niya. Mabagal lang talaga. Ganun na na-stroke. Kung makalakad ka, yung paa mo, humahakbang na maayos, pero mabagal. Ganun din sa kamay. Pero yung sa kamay naman, napapractice Lalo't kanan ka. Kanan ang tinamaan sa'yo na na-stroke, na ibabalik naman. Ayan. So, dapat bantayan lagi natin ang ating cholesterol. Ayan. Hindi lamang BP kasi ang BP kasi talagang pangkaraniwan na natin nababantayan. Kasi pag nagpa-BP tayo, sabihin natin okay na, umiinom naman tayo ng maintenance,
Pero dapat binabantayan din natin ang kolesterol. At mahalaga nga ang nababantayan ng mga bagay na kagaya ng blood pressure, ng kolesterol, ng mga sugar, ay dapat nababantayan din natin para hindi maapektuhan din yung ating ibang bahagi ng inner body kagaya ng mga atay, kidney. Dapat nababantayan natin yan. Ayan. So, dapat kailangan talaga minomonitor yan. So, at mahalaga rin na nagpapalaboratorio every 6 months at na magpa-check up din sa doktor. Mayroon kang regular check up sa doktor para alam mo ang nangyayari sa iyo na monitor. Kagaya ko, minsan ako'y nag-gain, minsan madali naman ako magpagaan kasi nga kaya tumataas din ang aking kolesterol ay sapagkat may nakakain nga tayo na hindi nararapat. Ayan. Kagaya nung mga salitang minsan lang naman di ba? Pero gaano kadalas ang minsan. Wow! Diba? Kumisam, nakikita mo, napakasarap ng pagkain, magka-crave ka. Pwede ba ako tumikim niya kahit kapraso? O, sasabihin, minsan lang naman sige. Pero hanggat na maiwasan natin at tigilan natin mga pagkain ng ganyan, alam natin kung maano sa kolesterol, sa ating sakit na stroke, ay dapat iwasan na natin yung mga bagay na yan. Ayan, lalo na mga inumin di kulay. Hindi natin pwede sabihin na minsan lang naman. Pero yung hinga minsan, kahit konti noon, ay yun ay nakakapagpataas din ng level ng ating mga katulad ng blood sugar, ayan, tsaka yung mga kolesterol. So, ingatan natin yon, yun ang aking masasabi at lagi tayong labanan natin ang init ng ulo. Kailangang patience lagi. Kahit sa pag-exercise, makikita mo sumunod yung kumisan na yung kamay kasi nga, babago-bago pa Pero habang tumatagal yan, nabibigyan mo siya ng lakas, kaya nga lang, wag nating hahanapan nung bilis. Ayan. Kasi medyo slow mo na siya, pero nagagamit naman na normal. Nakakabalik kahit gaano ka pa katagal na na-stroke. Kahit sabihin mo 7 taon ka na na-stroke, nakaganyan ka ng iyong kamay, ayan sanayin mo lang lagi ginagalaw. Babalik yan kahit konti. Para magamit mo kasi nga, hindi mo ginagalaw pinababayaan mo rin Dapat, igalaw mo nang igalaw, mapapansin mo na bumabalik din siya. Para magamit mo at yung kamay mo hindi laging nakaganyan. Ayan, yung mga pinakikita ko pong exercise nito nakaraang video, ay gawin nyo po yon. Malimit. Siyempre, kailangan din naman na may pahinga. Pero kung magpapahinga, talagang dapat i-fully rest talaga. Ayan, lalo na sa gabi, napakasarap matulog pag napagod ka sa exercise. Ayan, so yun po nga masasabi, kailangan mahabang pasensya, matyaga ka sa pag-exercise, ayan, at matyaga ka rin sa pag-iintay. Dahil hindi yung pagkagawa mo ng exercise sa linggo ay okay na. Hindi po, medyo matagal talaga ang proseso ng mga na-stroke na kagaya ng major stroke ng hemorrhagic at ng ischemic. Ayan, talagang matagal yan. Pero kung ikaw ay transient ischemic, ay di mabilis ka makaka-recover. Tayo nga ay major. Ayan, nabiyak ng gilid ng ulo, nagbara ang utak. Matagal yun. Matagal talaga ang progress noon. Matagal ang development ng exercise. Pero nakukuha sa tiyaga. Kaya wag nating sayangin ng panahon. Habang tumatagal, pababayan natin ng ganyan. Galaw ka ng galaw para ikaw ismigla. At mapapansin mo na yung affected na tinamaan ng stroke. Ay makikita mo, unti-unti siyang gumagalaw at unti-unti siyang lumalakas. Bagamat siya slow motion. At least, magagamit mo siya pakinabang na bagay at yung makasabay ka sa normal na pamumuhay diyan sa karsada at makabalik ka sa hanap buhay. Makakabalik ka sa hanap buhay kahit slow motion ang galaw mo. Meron ka naman malakas na parte ng katawan, di ba? So, yun po ang aking masasabi. Tiyaga lang talaga. Tiyaga talaga at pasensya. Yan ang at galaw ng galaw. Yan po ang technique na na-stroke. Ayan. So, wag mo nang isipin yung mga bagay na nawala sa iyo. Babalik yan na mas doble sinasabi sa iyo. In the name of Jesus. Yes. So, tayo tinutulungan ng Diyos. Tulungan din natin ang ating sarili. So, yun po ang aking masasabi. At lagi natin tatandaan, mga kapatid, mga ka-stroke, tayong lahat ay lalakas at titigas. So, maraming salamat and God bless.